Sabi po ni Erwin Tulfo, if I will not perform in 3 years, I will step down as senator. Tindi, no? Ito pong statement na to, punong-puno po ng ng arrogance, no? Talagang alam niya na kagad na mananalo siya. Yung representative ngayon ng AK, no? Walang ibang pinangako. Ang tanging sinabi, pag kami nanalo, sabi nito ni Tinyo, pag pumasok uli yung AK, isusulong namin yung impeachment ni BP Sara. Sabi nito ni Tinyo, pag pumasok uli yung AK, isusulong namin yung impeachment ni BP Sara. Wala na pong paligoy-ligo. wala na yung maghanap kami ng wala na no. Talagang direkta na Pag nanalo kaming AK, wag natin panalo. Ang problema, mananalo yan kasi sa sobra ng dami ng member nila. No? Sa dami ng miyembro nila, mananalo talaga yan. Kaya asahan natin na may impeachment kay BP Sara. Ayan na nga, hindi na po biruan yan. Ina-announce na ipapa-impeach nila si BP Sara. At eto naman po si si Martin ay namimigay na naman po ng ayuda, no? Ito po, Office of Speaker spearhead the distribution of nearly 100 million in cash assistance sa mga estudyante naman, no? Grabe, no? Daan-daang milyon. Daan-daang milyon, walang kumu-question kay Martin. Daan-daang milyon pinamumudmud, isang araw, daan milyon, isang araw, bilyon, isang araw. Pucha, grabe po talagang ang daming dumadaan. Kaya yung ngiti ni Martin, talagang hindi maikubli yung saya. Yung saya po ng mga congressman na kasama ni Martin, hindi na ikukubli. Anong gagawin mo rin congressman ka? Halimbawa sa Maynila, pupunta ka ng Davao, mamumudmud kayo na ayuda. Bakit kayo masaya? Grabe, no? Wala nang pakundangan. Talagang antindi na ng mga tanong. Sa normal na buhay, magtatanong ka, hindi po normal ang ating sitwasyon. Hindi po normal ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yan lang po ang ating paglilingkod. Pwede na kayo magtanong. Nakakagigil ka. Okay, pag-usapan po natin. Unahin na natin to si Martin, no? Ito po balita, The Office of Speaker Ferdinand Martin Romualdez has spearheaded the distribution of nearly 100 million in cash assistance to 11,800 students, health workers, and teachers in Davao. Mudmud na lang na mudmud. Sabi nga ni Tatay Digong, makikilala tong presidente na to na President Ayuda, no? Wala pong ibang proyekto talaga. Para saan po yung pamumudmud ng pera? Bakit po, una kong tanong, para saan? Ano yung proyekto? Ikalawa kong tanong, bakit si Martin lagi ang namumudmud sa buong Pilipinas? Ito po yung sinasabi ni BP Sara na kontrolado ni Martin tsaka ni Elizalde ko. Rizalde ba? Basta si ko. Yung budget ng Pilipinas, ito po literal Literal na hawak. Hindi po yung control Hindi lang po yung control. Literal na hinawakan Yung pera talaga kinakailangan sa kamay niya talaga. Hindi po yung anong tawag diyan, symbol lang na siya yung may hawak ng pera ng buong Pilipinas. Literal na hawak-hawak sa kamay. Kung hindi pa po kayo grabe yung sitwasyon. Mudmud dito, araw-araw po. Daang milyon, bilyon-bilyon. Araw-araw namimigay ng pera. Araw-araw. Okay lang sana. Alam niyo po, yung una, no? Tignan niyo
Nung una, yung mga sinasabi ni Pangulong Marcos, marami yan, di ba? 20 pesos na bigas, 1 million pa bahay, ano pa, yung, yun muna, yung naalala ko yan 1 million pa bahay, tsaka 20 pesos na bigas. Pwedeng-pwede po yan kung binadgetan mo. Pwedeng-pwede yan kung binadgetan mo, magmumura bigas, babadgetan mo yung agriculture. Kaya nga siya yung Department of Agriculture, di ba? Ang ano niya, popondohan ko to, akong budget, ako ang sa agriculture, hawakan ko yan dahil maraming corrupt dyan. Kaya hindi nakakarating sa mga magsasaka. Nung pumutok po yung problema natin sa sibuyas, ano lang yung mga angal? Aani kasi kami, bibilin sa amin ng mura. Tapos wala na. Wala na kaming control. 15 pesos, tapos ibebenta, i-hold. Naging magkano yung bentahan? 600. Kitang-kita mo yung kitang-kita mo na yung kawalan talaga ng wala talagang plano. Ngayon, isinuko na yan lahat. 1 million pa bahay. May basehan po yan. Yung pasok po yan ng pera, investment. Ang dami nag-invest kay Tatay Digong sa kanyang build program. Ang gusto nito, build better more. Pabahay naman yung maging focus. Instead na yung pera, paggawa ng mga tulay, paggawa ng kung ano-ano, pabahay naman. Ano po nangyari? Natigil Walang pumapasok. Kaya walang pabahay na 1 million a year. Yan yung mga initial niya Kaya ang mga initial niyang ginagawa, ikot ng ikot, first 2 years, ikot ng ikot, naghanap. Doon kasi siya nakabatay. To attract foreign investors. Pag may foreign investors po, kusa na kusang uunlad ng Pilipinas Akala niya, salesman lang, kalakal niya lang yung Pilipinas, sabihin niya lang masarap mag-invest. Ngayon, may narinig pa ba kayong tumutulak para mag-create, mag-aya ng investors? Sinukuan na Sinukuan na. Ano na po ngayon para magkapera? Kailan lang yung ayuda na yan? Yung mga first years, wala na, hindi naman nag-aayuda Grabe. Palpak yung pagkukunan sana ng pera para mapatupad yung mga 1 million a day, 1 million a year na pabahay, itong 20 pesos na bigas, foreign investors, walang pumasok. Tapos, nalunod sila, no? Ito pinakamali nilang ginawa Very early, hindi man lang nakakalahati sila, no? Very early, gusto na nilang sipain yung mga Duterte. Early in the game, yung inyong kapartner. Diyan nagkaloko-loko na Yung hindi nyo mapababa ang popularidad ni BP Sara, ginawa nyo na lahat. Alam nyo, hindi na po uso yung paninira lang. Lalo na kung Duterte yung paninira nyo. No, ano yung mga una niyan, no? Bahain na mga murang may mga pa sila dati, kadiwa-kadiwa. Mga pansamantala lang lahat. Ngayon, direkta na. Wala nang kadi-kadiwa. Ba't papipilahin mo pa para bumili? Bigyan na ng pera, direkta. Through Martin Romualdez. Hindi po normal to. Wala pong umunlad na bansa. Nakalimutan ko na kung sino nagsabi. Walang umunlad na bansa sa pamamagitan ng ayuda. Talagang planuhin nyo paano mag-create. Tama yun. Foreign investors creates more job. At pag nag-create ka ng maraming trabaho, kusa nang uunlad ng Pilipinas. Hindi ka naka-attract Wala nang plan B. Lahat ng ginawa nila para to attract foreign investors. Pati pagbabago ng constitution nung una, di ba? Tanggalin na yung mga 60-40 na yan. Yun lang lahat. Pero nag-ship ang lahat nung pumasok na yung ambisyon na siya yung papalit. Kamag-anak Incorporated. Tignan nyo siya namimigay ng lahat. Si Eye.
nung pagpasok ng ambisyon, i-eliminate natin yung hadlang, yung kaisa-isang hadlang, no? Sa pangarap na maging prime minister o maging presidente. Sabi ni VP Sara yan. Eliminate natin. Kaya nagkaletse-letse ng Pilipinas. Panay investigasyon na walang ano. Pero alam niyo po, grabe yang pong flood control program na yan. Grabe po pera niyan, 1.4 billion a day. Ilan lang po ang mga congressman at mga senador? 300 plus lang.